Good morning, everyone. Good afternoon, good evening. Especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. We only have this present moment and we are one. Today we are on diary entry number 903. On January 30, 1937, one-day retreat. I am coming to know God's greatness more and more, and to rejoice in Him. I remain unceasingly with Him in the depths of my heart. It is in my own soul that I most easily find God. Isang araw na retreat. Higit ko pang nauunawaan ang kadakilaan ng Diyos. At lalo rin ako nagagalak sa Kanya. Nananatili ako sa Kanya sa kaibuturan ng aking puso. Sa sariling puso ko pinakamadali kong natatagpuan ang Diyos. This is the end of the month of January in 1937. So again, you'll notice that on a daily basis, nasa daily basis na yung pagsusulat ni Faustina sa kanyang diary. Minsan walang petsa, but there are times sa isang araw she would be writing 2 or 3 times. So clearly she always have had the time to write. Lagi na siyang may oras sa pagsusulat. Yung kaniyang level of sufferings and motions, paano siya, yung pabago-bago. Minsan, she would be writing in deep pain, suffering, ganyan. Then, ngayon naman, ecstatic naman, tungkol naman ito doon sa kaniyang deeper understanding, coming into deeper understanding of the greatness of God. So, ibig sabihin, nasa deep meditative state na naman siya and enjoying every moment with God. Kahit na nandun siya sa ospital, yung experience niya, yung walang iistorbo sa kanya sa pagdarasal niya, walang she can go anywhere, and going anywhere means by locating. Hindi niya kailangang umalis physically ng ospital. Pwede siyang makarating kahit saan. Pwede siyang makarating sa spiritual discourse nila ni Jesus. Mag-uusap sila. Tuturuan siya ng kanyang master ng maraming bagay sa spiritual life. Or she would go to a deceased person or dying person and would pray for that person. Napaka-active ng kaniyang buhay. Pero on the outside, makikita nyo, nakakulong siya. Makikita nyo na nandun siya sa ospital, naka-confine, ginagamot, in pain, Pero yun panlabas. Hindi nakikita ng tao yung natin, at saka yung mga hospital staff, yung mga nurse doon, yung mga kapwa niya may sakit doon. Hindi nila nakikita kung ano talaga ang nangyayari kay Faustina sa inner level, doon sa mataas na level or doon sa mas malalim na level, which is more important. At ito nga yung sa last part ng kanyang buhay, ito na talaga yung pinaka-productive in her life spiritually kasi hindi na siya nagluluto, hindi na siya naglilinis, wala na siyang ginagawa na parang Martha, Kahapon was the feast day of Martha at ng kanyang mga kapatid. So alam natin si Martha, mas marami siyang ginagawang mga panlabas, Nagluluto, Samantalang si Maria, siya yung nakaupo nandun kay Jesus, sa piling ni Jesus, nakikinig sa kanyang mga aral.
Ah, si Faustina, kita natin doon sa kanyang buong diary mula 001 no, hanggang sa bago siya na-confine sa ospital. Napakaunti ng oras para sa pananalangin. In fact, 1 week after na pumasok siya sa kumbento, gusto niya lumipat ng kumbento. Kasi ang dami niyang ginagawa. Hindi siya nagrereklamo sa dami ng ginagawa. No? Nagrereklamo siya ng mga time na yon dahil wala siyang oras sa pananalangin. So, mas marami yung kanyang Martha activities kaysa sa Maria's activities or Mary's no activity. Kasi si Maria, siya yung on the spiritual aspect. No? At si Martha, yun nga, yung nasa physical or of this world. Yun yung ginagawa niya, yung kaabalahan niya. So, this time, because Faustina was able to do a lot of spiritual things, madalas siyang nagagalak no, sa kabila ng kanyang mga paghihirap, pagdurusa, kasi yung pain niya related naman dun sa kanyang sakit. No? Alam natin, nakikita natin, maaaring may kakilala tayo na may ganitong sakit, no? Which is tuberculosis. Napakahirap ng ganitong sakit dahil yung paghinga, no? There's always difficulty in breathing, may panghihina ng katawan. So all those things related to her disease. But at the same time, natutunan na niya kung paano niya i-handle ito, paano niya tingnan ang mga bagay na ito, yung mga nararanasan niyang sakit. Natutunan niya na gawing bahagi ito ng paghihirap ng ating Panginoong Yesus. Because in that way, she was able to take part in the sufferings of Jesus and therefore take part in the overall redemption process. So yung mga sufferings natin, kapag iniugnay natin ito sa paghihirap ni Jesus, tayo ay nagiging bahagi ng pagliligtas. Yung pagliligtas na nangyari 2,000 years ago is taking place at this very moment. Sapagkat the mission of saving the world, hindi yun natapos noong resurrection ni Jesus. Sapagkat nagpatuloy ang tao sa kanyang pagkakamali, pagkakasala. Kung kaya kinailangan na bumalik sa Jesus, kinailangan ng Divine Mercy Devotion, kinailangan si Faustina, and when Faustina passed away, kinailangan ang Divine Mercy Movement, Divine Mercy Apostolate, upang magpatuloy ng gawain ng pagliligtas. At sa pamamagitan ng paglahok natin, every 3 a.m., we listen to our prayers, we listen to the words coming from the diary of Faustina. So, nare-relieve, no? Nabubuhay muli yung mga pangyayari at kaganapan, yung pagliligtas, no? At kung paano ang gagawin natin sa ating sarili, sa ating devotion, para makibahagi sa ginagawang misyon o gawain ng ating Panginoong Hesus. When we enter into deeper spiritual experiences, nagiging mas malaki yung ating liwanag sapagkat patuloy tayong binibiyayaan ng Panginoong Hesus ng pambihirang liwanag na hindi natin ordinarily matatanggap. No, kung nasa ordinaryong buhay lang tayo. But because we daily pray, so yung intensity ng light that we carry every day na dadagdagan. We may not be able to experience the bliss and ecstasy, divine ecstasy that Faustina used to experience, but it is our faith, no? Yun lamang ating pananampalataya. Yun yung magbibigay sa atin ng assurance that what we are doing are in accordance with the mission of Jesus. Nararanasan natin na may nangyayari sa atin kahit man lang hindi ganun kalaki, no? Hindi ganun ka mystical. At katulad ni Faustina, higit nating nauunawaan ang kadakilaan ng Diyos. When we come to realize His greatness,
nakikita kasi natin that what we are doing every day is helping a lot of souls. Yung ordinaryong ipinanalangin natin, yung mga kamamatay lamang, yung ordinaryong pinapanalangin natin ng kagalingan ng mga tao. The ordinary prayers we do for the rest of the world, these are actually heroic on our part already. Heroic not in the sense na parang napakabayani natin, ano? Kundi with humility, we come to experience how we are able to help in the overall salvation process, in the overall mission of saving more souls. And may we be able to continue this, and may we be able to experience more light, and may we be able to continue experiencing the graces and love of God as we continue every day.